Mga tunay na kwento hango sa tunay na karanasan ni Lola Liwayway. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Noong unang panahon, ako nga pala si Liwayway Bantayana. Nakatira noong unang panahon sa Pasay City. Yun ay number 2, Continuous Street, Pasay City. Ako'y bata pa noon, 13 taong gulang lang ako. Nang naalala ko ang kwento ng mama ko. Siya ay naaswang at pangit ang aswang daw, sabi niya sa amin. Pero hindi naman ako naniniwala sa mami ko. Hanggang isang gabi noon, gabing-gabi na, alas 12 na ng gabi, hindi ako makatulog. Dahil bata pa ako, 13 anyos, pero hindi pa ako makatulog kung bakit ang ibang batay tulog na ng oras ngayon. Ako'y bumaba ng bahay. Nakita ko ang madilim na paligid namin. Kaya na lang ang aking takot na makita ko ang isang napakalaking tao. At nagulat ako dahil parang kapre sa tingin ko. Tapos ang ginawa ko, ako tumakbo, umakyat naman sa bahay. Pagkatapos nun, hindi na ako nanggising ng kahit sino sa mga natutulog kong kapatid at magulang. Hanggang sa hindi ako makatulog noon. Alala ko ang kapring nakita ko, pero wala akong lakas ng loob na ikwento iyon. Hanggang natulog ako ng maayos. Pero ganun pa man, nagising lang naman ako bandang alas 3 ng umaga. Madaling araw noon. Sabi ko, bakit kaya ganito ang nangyayari sa akin? Kanina nakakita ko ng kapre, ngayon alas 3 ng madaling araw, gising na ako. Bakit kaya? Balik ako'y bumaba at nakita ko na naman ang isang taong pangit! Pangit na pangit. At siya'y nakatalukbong. Ang kanyang ulo nakatalukbong. Ang mukha niya na nakikita ko, pangit na pangit siya. Tapos sinanong ko, sino ka? Anong kailangan mo sa akin? At sumagot ang kapre. Ako ang kapre dito sa lugar niyo. Sabi ganun sa akin. Nakulat ako, kapre. Iyan lang nakita ko kanina. Kapre nga. Pagkatapos nun, siya'y nawalan bigla. At ako'y muli na naman naglakad. Natatakot na ako. Kayo na lang ang pagkagulat ko. Nung makita na naman ako, isang taong payat naman. Payat na payat. Balangkas ang mukha at malisik ang mga mata. Gayon naman, tinignan ko. Ay ko, sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ganun na lang ang pagkagulat ko. Sabihin, ako ang multo rito. Hindi mo ba alam yan? Naku po, multo! Sabi ko gano'n. Balik, nawalang bigla. Nang ako'y lumingon, paligid ko, wala na siya. Tapos tumingin na naman ako sa kaliwa. Nandun na naman, multo! Multo, sabi kong gano'n. Nagsisigaw ako ng multo hanggang sa nagising ang mami ko. Bumaba ng bahay at nakita akong doon sa kalye. Halika lang, makita lang. Anong gabi-gabi na yun, nandiyan ka pa. Akyat, sabi ng mami ko. At nang ako'y umakyat, kinento ko sa kanya ang nangyari. Hindi makapaniwala ang mami ko. Ganun pa man, ako'y gulat na gulat din. Hanggang makatulog ako. Kinabukasan, umaga na, alas 9 ng umaga, nang magising ako. Sabi ko, talaga ko panaginip lang yun. Nagising ako at humihi sa banyo. Pagka-ihi ko, nakita ko na naman uli ang babae yun. Babae naman siya, pangit na pangit. Ano kailangan mo sa akin? Bakit ka nagpapakita sa akin? Sabi ko sa kanya, wala akong kailangan sa'yo. Ang kailangan ko, ang dugo mo. Diyos ko! Hindi! Sabi ko gano'n sa kanya, bakit mo kukunin yung dugo ko? At sino ka? Sabi ko gano'n, ako ang bathala. Sabi ko gano'n, gayon pa man. Sa takot ko ay nagtatakbo ko, paakyat ang bahay. Nay, sabi ko gano'n sa mother ko, meron na naman ako nakitang multo. Kapri, tapos ngayon naman, babae aswang. Sabi ng nanay ko, ikaw ang kung ano-ano ang nasa isip mo kasi. Kaya matulog ka kung gusto mo. Alas 9 pa ng umaga. Kumbaga, ikaw puyat. Nagtulog.
At ako'y nahihiga sa kama. Gayon na mga pagkagulat ko, na bakit akong katabi ko ang babae yun? Itim ang damit. Ay, naagpot yung kanyang kalukbo na itim. Sabi ko, hilay ko. Tapos tumakbo nanay ko, bakit? Nakita ko na naman yung babae yun. Sabi ko gano'n. Tinignan ng mami ko ang paligid. Wala naman tao dito Umaga ngayon, ano ka ba? Dahil na lang ang pagkagulat ko. Hanggang ako'y napatayo. At hinanap-hanap ko ang babae yun. Ngunit wala na. Tapos ay natulog na naman ako din. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Alalahanin niyo ang aking kwento. Nakakatakot, marami pa akong kwento sa inyo. At sana naman ay magustuhan ninyo. At huwag niyo akong kalimutan na lagi niyong Huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe sa ating Lola Liwayway para po sa makatulong po sa kanyang pamumuhay. Maraming salamat.